Welcome to K-Catalog. KIIP Level 2 Unit 6 ng workbook tayo. So, review tayo ng vocabulary. Number 1, so match the following. 친구들과 생일 파티를 해요. So, example siya, no? Dinugtong siya kay 즐거워요. So, dito, sa right side, yung mga emotions or feeling na pwede mong maramdaman. Number 1, dito sa left side naman is yung mga situation. So, dito yung sitwasyon, dito naman is yung mga emotion. So, try natin. Number 2. 강아지가 죽었어요. So, namatay ang iyong puppy. Anong mararamdaman mo? Malamang ikaw ay 슬퍼요. Malungkot ka. Number 3. 오랜만에 고향 친구를 만났어요. So, after a while daw, na-meet mo yung iyong mga kaibigan dun sa lugar nyo. So, di ba, 너무 반가웠어요. Sobrang, nice nung pakiramdam na yon na nakita mo sila ulit. So, 반가워요. Next, 반가워요. Number 4. 밤이 늦었는데 동생이 집에 안 들어왔어요. So, malalim na daw ang gabi pero ang iyong kapatid ay hindi pa bumabalik sa bahay. So, kapag ganon, ikaw ay mag-aalala. You're worried. That's 걱정이 돼요. Number 5. 시험에 합격했어요. Ay, pumasa siya, no? Pumasa sa exam. Pati ako nasiyahan. So, that's 기뻐요. Okay? So, ang wala lang partner ay meron na pala si 즐거워요. Yun pala yung ating example. So, punta tayo sa number 2. For vocabulary instruction number 2, 보기에서 알맞은 것을 골라 문장을 완성하세요. Complete the sentence by choosing the correct words from the given example. So, number 1, tingnan muna natin yung mga word. 외롭다, lonely, 짜증나다, annoyed, 행복하다, happy, 답답하다. So, si 답답하다 pwedeng frustrated, pwede ding suffocated. So, kahit alin dun sa dalawa, depende sa situation. Number 1, 한국에 아는 사람이 하나도 없어서 blank. So, dito sa Korea, kahit isa, wala akong kilala. Kaya naman, so kapag ikaw ay walang kakilala, malungkot ka, you feel alone, no? So, 외롭다. And si 외롭다, ita-transform lang natin to present form. So, 외로워요. Next, bus에 사람이 너무 많아서 blank. Sa bus, sobrang daming tao. Kaya naman, sobrang daming tao, hindi ka makahinga, nasisikipan ka, you will feel 답답하다. So, 답답하다 in this case, ang pinaka mag-fit na meaning is, you feel suffocated, no? So, yung 답답하다, gagawin lang nating 답답해요. Number 3, 뉴스를 여러 번 들었지만 이해할 수 없어서 blank. Yung news, kahit ilang beses ko nang napakinggan, hindi ko pa rin maintindihan. Kaya naman, kapag ganon, kahit ako ay maiinis. 짜증나다. So, gagawin nating present tense, 짜증나요. Last, 부모님과 아이들이 건강하고 남편은 승진했어요. 저도 요즘 하고 싶은 일을 하니까 정말, sabi niya, yung mga magulang ko at mga anak ay healthy lahat. At yung asawa ko naman ay 승진했어요, na-promote. So, 승진하다, na-promote, no? Nakakuha siya ng promotion. Ako din, these days, mga gusto kong gawin ay nagagawa ko, kaya naman sobrang saya. Diba? So, 행복해요. So, that's for number 2 vocabulary. Punta tayo sa number 3. So, number 3, same lang ng instruction sa number 2. Again, ito yung mga feelings or emotion. 외롭다, 답답하다, 걱정되다, 기분이 안 좋다. Number 1, 감기에 걸려서 밖에 못 나가고 집에만 있으니까 blank. Sabi niya, nadali siya ng sipon. Nadali ako ng sipon, hindi ako makalabas, sa bahay lang ako. Kaya naman, so kapag nasa bahay ka lang, di ka makalabas, you will feel suffocated ulit. Nasisikipan ka kasi sa bahay ka lang, naiirita ka doon. So, 답답하다. So, 답답, gagawin lang ulit nating present tense. 답답해요. Number 2, 한국에 와서 가족도 없고 친구도 없고 혼자 있으니까, again, alone ka na naman, mag-isa ka na naman. Bakit? Sa Korea, pagdating mo, wala kang pamilya. Wala ka ding kaibigan. Mag-isa ka lang. Kaya naman ikaw ay malungkot. You feel lonely. 외로워요. Number 3, 저는 다른 사람 앞에서
앞에서는 떨려서 말을 잘 못해요. Parang ako to ah. So, ako sa harap ng ibang tao ay 떨려. So, parang kinakabahan. Yan. Nanginginig ka, kinakabahan ka. Kaya hindi ka makapagsalita. So, hindi ako makapagsalita. 내일 면접이, so 면접 is interview. Bukas sa interview. So, kapag ganon, mag-aalala ka kasi nga alam mo sa sarili mo na kapag sa harap ng ibang tao ay kinakabahan ka at hindi ka nakakapagsalita ng maayos. So, 걱정돼요. 걱정되다 magiging 걱정돼요. Okay? Worried ka for tomorrow sa interview. Number 4, yung natitira 기분이 안 좋다. 어제 친구와 싸워서 지금까지 말을 안 해요. So, kahapon nag-away kami ng kaibigan ko. Hanggang ngayon, hindi kami nag-uusap. Kaya, hindi maganda yung pakiramdam ko. 기분이 안 좋아요. Okay? Next, number 4. This time, conversation naman siya. Okay, so tingnan muna natin yung mga emotions. 화나다, when you're mad. 슬프다, sad. 답답하다, frustrated or suffocated. 짜증나다, irritated or annoyed. So, number 1 conversation. 안젤라 씨, 얼굴이 안 좋아요. 무슨 일 있어요? 얼마 전에 할아버지께서 돌아가셨어요. 정말 blank. So, sabi no, Angela, you don't look okay. Ayan, yung mukha niya, tiningnan. Tapos sabi niya, parang di ka okay ah. Anong meron? Okay, is there something wrong? 무슨 일 있어요? Sagot ni Angela, 얼마 전에. So, nito lang or kamakailan lang. 돌아가셨어요. So, pumanaw na daw yung kanyang lolo. Okay, my grandfather died or passed away. 정말, kapag ganon, malungkot ka, malamang. 슬프다, 슬퍼요. Number 2, 한국 사람이 제 말을 이해하지 못하면 너무, mga Koreans kapag hindi nila naiintindihan yung sinasabi ko, sobrang 답답하다 kanyan. Okay? So, dito napapasok si frustrated. So, instead of suffocated, frustrated ka kasi hindi maintindihan yung sinasabi mo. Okay? Nakaka-frustrate kapag hindi ka naiintindihan. So, 답답하다. Magiging 답답해요. Anong sagot nung kausap? 맞아요. 저도 처음에는 그랬어요. Oo nga, tama. Ako din, ganyan din ako nung una. Number 3. 잠실 씨, 기분이 안 좋아요? 잠실, hindi magandang pakiramdam mo? 네, 친한 친구가 저한테 거짓말을 해서 blank. Oo, kasi yung kaibigan ko nagsinungaling sa akin. Kaya naman, nasagot na tong silpuda, kapag nagsinungaling sa'yo yung kaibigan mo, yung close friend mo, no, nakakagalit. 화나다. 화나요. Last. 오늘 날씨 정말 덥네요. 맞아요. 에어컨까지 고장나서 지금 정말 짜증나. or 짜증나요. So, bakit nga siya naiinis? Kasi sobrang init na ng panahon. Tapos sabi niya, oo nga. Tapos sira pa yung aircon. Kaya talaga namang nakakainis. Okay, so that's for vocabulary. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos. And again, thanks for watching.